Gandang araw! Ito po ang chiller namin kinuha. Inutang lang namin gamit ang credit card. 12 months to pay yung payment term namin. 2,704 monthly, papatak siyang 32,450. Kung cash naman siyang kukuhain, nasa 28,795 nung time na kumuha kami. Kinuha namin na after 3 months yung magiging start ng hulog namin para makapag-adjust pa kami sa mga bayarin tulad ng sa kuryente kung magkano ang abutin. Ayon sa mga salesman at nakasulat na rin sa description niya, 17 pesos a day yung energy consumption niya. Pagka-deliver galing sa biyahe, ang chiller 4 na oras pahinga para yung langis ng compressor mag-settle dahil galing nga siya sa biyahe. At pagkatapos ng 4 na oras ng pahinga ng chiller, paanda rin ng 2 oras muna bago lagyan ng laman at paunti-unti lang muna yung lagay. Halos ganun daw ang mga procedure pagbago. Yung napili namin, Condura upright chiller, yung inverter. Yun nga daw, 17 pesos a day ang energy consumption niya. So, mas matipid siya. Meron siyang 4 LED lights para mas magandang tingnan yung mga paninda natin. Attractive siya kung may ilaw siya. Pero dahil LED nga siya, medyo matipid din yun sa ilaw. At meron din siyang 5 layer, 10 cubic feet, tapos no frost, hindi nag-yellow syempre. Pero at saka meron din siyang anti-moisture sa glass door niya. Kaya kahit buksan yung pinto niya, mag-moist man siya sandali, unti-unti, nagki-clear naman yung salamin niya. Tulad ng sa experience ko, pag medyo mainit yung panahon or kahit hindi rin naman ganun kainit, pag inopen mo yung pinto niya, yung door niya, makikita mo may moist siya. Pero pag sinara mo na siya, nag-clear siya. Talagang mawawala naman yung paunti-unti yung niya, yung moist niya. Phoenix lang namin sa number 4 yung temperature niya. Then yung mga shelves niya, ina-adjust namin para magkasya or mag-fit yung mga drinks na nilalagay namin tulad ng nasa pinakababa. Dapat mas mataas tulad ng 1.5 soft drinks, 1 liter na mga bottled water, yun, yung mga medyo matataas na mga drinks. Man sa pinakataas, kung saan kasya yung shelves niya, dun sa layer niya, pinagkasya namin dun yung mga Gatorade, Pocari, Mogo Mogo, ayun, fit siya dun. Yung pangalawa naman, yung nasa gitna na shelves naman, yun, kasya dun yung mga maliit na drinks tulad ng Yakult, Dutch Milk, Delight, Chucky, Bear Brand, Sterilize. Ayun, kasya mga yan. Tapos yung sumunod na layer, yan yung mga incan. Ilalagay ko dyan yung mga puro incan. Para maganda tingnan, Coke incan, Pineapple incan, tapos yung mga inuming alcohol na incan, medyo labo-labo ng display ko dito. Pagkabili, refill na lang, hindi na naaayos. Malakas yung loob kong kumuha sa credit card dahil alam ko na kaya ng store at porsigido talaga ako. Hindi ako ganun kasipag, pero responsable ako sa utang. Alam kong may babayaran ako, kaya mas na motivate akong kumilos. Ang mister ko ang may credit card. Pag namimilig din kami ng mga paninda kahit nun pa na nagumpisa kami sa sari-sari store namin. Ngayon, yung 1 month bago yung due date namin, bali yung mga pinamili namin, pagkakakitaan muna namin. Iipunin ko yung pambayad bago dumating yung due date. Ang mister ko naman ang lagi nagre-remind sa akin ng mga due date ko. Sinisigurado niya na nababayaran namin sa tamang oras. Mas maigi, 3 days before nakabayad na kami. At sobra kahit 1 peso yung bayad namin kesa sa kulang. Stricto siya sa pag-remind sa mga due date ko para ma-prepare at makompleto ko na para maiwasan yung mga penalty. Sa totoo lang, ayaw talaga sa utang ng mister ko.
nag-promise ako na kaya kong bayaran yon. Siyempre, kailangan tuparin ko yon. Para din na yung pagtatalunan ng mga ganyang bagay. Kahit magkatuwang kami sa buhay, yung tiwala niya ang mahalaga sa akin. Sa lahat ng mga may negosyo tulad ng sari-sari store, sigurado ako na malaking tulong ang naibigay at maibibigay pa. Basta laging sa tamang proseso tulad ng paggamit sa utang sa tamang paraan. Kung may mga utang tayo, tiyakin natin na makakatulong sa hanapbuhay natin. Kumbaga, good investment siya sa business natin. Huwag natin hahayaan na sa luho or mga gastos na hindi makakatulong sa pagunlad ng ating kabuhayan. Hindi ako nag-encourage para umutang. Tiyakin muna natin sa ating mga sarili at sa kapasidad ng kita ng ating store. Pag na-observe mo na at alam mo na sa sarili na kaya, why not? Para sa dagdag kita ng tindahan. Bali kasi kung sa 2,704 na manti ko sa chiller, 90 pesos a day ang yung kailangan kong may tabi. At sa 17 pesos a day ng kuryente. Pagpalagay na natin 20 pesos a day yun. Bali 110 pesos yung kailangan na may tabi natin para di tayo mabigatan sa monthly. Nakakatulong sa pagtabi ko yung benta ng yelo, load at chikas. Nasa diskarte na rin natin kung ano ang makakatulong sa monthly na obligasyon natin. Sa mismong benta rin natin mula sa chiller, makukuha natin. Yung ilaw ng chiller natin, kahit LED lang yan na hindi naman masyadong mano sa kuryente, pinapatay ko rin naman yan ng binuksan ko lang yan pagkagabi na alam kong maraming mga bata. Parang marketing strategy na rin. Para attractive siya at maganda rin siyang tingnan. Ayan, nag-refill kami dito. Medyo mabilis ang paglalagay lang kasi medyo mainit yung panahon. Baka hindi mag-match yung 17 pesos or 20 pesos a day na konsumo ng kuryente pag matagal naka-open ng chiller. Mas maganda kung gabi rin magre-refill kasi para hindi gaanong mainit. Sa palagay ko kasi mas malakas magkonsumo ang kuryente kung mainit ang panahon. Dinadagdagan ko yung mga stock ng mga bestseller dito sa store. Na-monitor ko kung marami pa or sapat yung mga i-produce ko sa mga consumer. Ayoko din yung naubusan, pero hindi naman ako nagpapasobra-sobra din. At saka chinecheck ko din yung mga expiry date niya kasi masakit sa kalooban ko kung naabot ng expiry date. Ayan yung mga Yakult at mga Delight na maliliit, mabenta rin pala, kaya medyo dinagdagan ko rin yan. Tsaka itong Yakult at Delight na malaki,